Natics, no? Pag-usapan naman natin mga kababayan ang spaghetting pababa na pagtitiwala po kay BP Sara Duterte. Oy, bakit? Eto na, nakikita na natin talaga from November 26 to December 3, 2024, yung approval ratings at trust rating ni BP Sara Duterte ay pababa ng pababa mga kababayan. Talagang sadsad na sadsad. Lahat tumataas, siya lang ang bumababa. Oh. Paano mo naman nasabi yan, GP? Patingin nga ng survey mo. Mga kababayan, ito po. Nakalagay naman dito yung survey na spaghetti pababa niya. Oh, ito. Pakita ko sa inyo yung graph, ha? Para maniwala kayo. Oh, ayan, mga kababayan. Noong yan po. Oh, bumaba yung approval rating at trust rating ni President Bongbong Marcos. Bumaba kay Pangulong Bongbong Marcos batay sa survey. Mga kababayan, pero hindi kasing baba ng kay Sara. Mula 50% noong September, bumaba sa 48. So 2% ang binaba ng performance rating ni Pangulo nitong Nobyembre. Nasa 47 naman ang kanyang trust rating mula sa 50% nitong nakaraang survey. So 3%, mga kababayan. Pero itong kay Sara, ito ang malupit. Ito ang malupit kay Sara. Kasi tingnan nyo, mga ka-GP Natics, yung baba kay Sara, performance rating niya 50% noong September, tapos bumaba, ito ay 60% ng September at naging 50%. So 10 mga kababayan, 10% ang ibinaba ng trust rating ng performance rating ni Sara Duterte. At yung kanyang trust rating mula 61 to 49. Mga ka-GP Natics, nako, ang lala niya na. Samantalang ang Pangulo natin 2%, 3% lang. Kay Sara Duterte from 60 to 50 ang performance, tapos ang kanyang trust rating 61 to 49. So 12% yan. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba ako? Oh, i-calculate pa natin. Baka mamaya mali ka, GP. Calculator. Baka sabihin, mali-mali ako eh. 61. Oh, minus 49. Oh, 12 nga. Tama nga ako. Oh, di ba? Malaking ano yan, malaking dagok yan. Sobrang malaking dagok ito sa kanya, mga kababayan. At ang sabi rito, isinagawa ang naturang survey sa 2,400 respondents sa edad 18 anyos pataas ng November 26 hanggang December 3. Ayan, sobrang lala. Talaga, ang lala ng performance at trust rating na Sara Duterte. Sino ba naman ang tao na magtitiwala, mga ka-GP Natics, sa isang taong mamamatay tao? Uy, bakit mo naman nasasabing mamamatay tao? Bakit? Ikaw ba hindi mamamatay tao? May kinausap ka na tao na papatay doon sa tao na galit ka? Oh. Sabi ni Argo, tama host, pero mas mataas pa rin si Inday kay PBBM at Martin. Nandun na tayo. Kahit mataas pa rin si Sara Duterte, mga kababayan, makikita mo naman ang lagapak, 'di ba? Yung lagapak, hindi po yan normal. 12% tapos 10%, hindi yan normal. Kumbaga, sa building, kung ikaw, Argo, ilalaglag sa 6th floor, o sabihin natin sa 10th floor, pabagsak ka sa 1st floor, isipin mo kung ano ang itsura mo nun. Argo, diba? Isipin mo kung ano itsura mo nun. From 10th floor, pababa ka sa ground floor, ano itsura mo nun? Diba wasak na wasak yung pagmumukha mo? Oh. Pero si PBBM, siya, mga kababayan, sabihin natin, 3rd floor, bababa ng ground floor. 3% lang eh. Or, 2nd floor, papunta ng ground floor. Kaya mo pang makatayo nun. Diba? Yung elaboration ko nga,
kung babagsak ka ng 10th floor, sigurado patay ka sa ground floor. Pero sa second floor or third floor, pwede ka pang makatayo. Pwede ka lang mapilayan, pero buhay ka. Oh. Sabi ni Just You and Me, meron na rin Tangery report, Boss GP. Hindi ko pa nakikita yun sa Tangery report. Ito pa lang yung nakita ko eh. Sabi ni Argo, mas maganda pa rin ho si Inday. Oo naman. Babae yun eh. Ikaw talaga, Argo. Pero pag bumagsak yan sa 10th floor, papunta ground floor, may ganda pa ba yan, Argo? Wala. Sir GP, puro kakalokohan. Hindi, yun nga yung naisip ko na para elaborate sa inyo kung ano yung sakit, yung saklap. Di ba? 10%. Kumbaga, pag bumagsak ka, talagang masakit, masaklap. Oh, parang inalisan ka na ng inalisan ka na ng kaluluwa. Di ba? Wasak na wasak yung mukha mo, durog-durog ang mga buto mo pag galing ka sa 10th floor, bumagsak ka pababa. Pero pag sa 3rd floor ka or 2nd floor, may pag-asa ka pang mabuhay. Pwede ka pang makatayo agad eh. Di ba? Emily Basog, no to Duterte, no to Piatos. Hello, si Marcos di alam ang nangyayari. Oh, talaga ba? Hindi alam ang nangyayari sa paligid? Baka kayo ang hindi alam ang paligid. Kaya nga, pangalan mo, hello. Alam mo ba yung nangyayari ngayon? Parang wala kang alam Kaya ngayon, karugtong ito, nung pangyayari kanina, yung content natin, mga ka-GP Natics, na kung saan po, itong si Sara Duterte, kumakapit na sa ayuda. Diba? Kapit na sa ayuda. Dahil nga, nakita niya, ang trust rating niya ay pabagsak na, spaghetti pababa. Ikaw ba naman eh? Pakakantahin ko muna si Francis sa inyo. Magulo ka, GP, ang dami mong kalokohan ito, sige. Bahala kayo dyan. Asarin ko lang naman yung mga mga supporter ng mga Dutertae. Bagong Pilipinas, bagong buka. Bakit si Sara ay mukhang palaka? Kaibigan nyo, siya si Inday Dustay Duterte. Bagong magnanakaw, Sara at banana, inubos ang kaba ng bayan. Bagong Pilipinas, bagong magnanakaw, Inday Sara Dustayera. Inday Sara Gustayera. Halika, halo, puntahan mo ako dito, pa-drug test tayo. Yan lang, hanggang ganyan lang naman ang alam dun nyo eh. Wala naman kayong ibang alam. Alright, going back mga kababayan, yung pagbagsak po ng rating dito kanina, ay palagay ko kaya natin nakikita ngayon si Inday Sara sa mga ayuda-ayuda dahil kailangan, gusto nilang mapataas yung survey nila. Gusto nilang mapataas yung tiwala ng tao, kaya kailangan sa ayuda na rin sila kakapit. 'Di ba? Yun lamang yun mga kababayan. Kita nyo dito. Ito, survey satisfaction ratings of top government official. Kailan to, Tangery, ito pala yung sa Tangery report. Salamat sa nagpaalala kanina. Ito yung sa Tangery. Kung titingnan nyo mga kababayan, ano to satisfaction. Tingnan nyo kay PBBM. Ang satisfaction rate ay 47.9. Oy, Argo, mukhang mali ka. Ang satisfaction rate ni Sara Duterte ay 45.5. So, mas mataas si PBBM. Satisfaction rate ni SMR, 47.9. Pareho sila ni PBBM. Satisfaction ni Alexander Gesmundo, Chief Justice, 39.3. Francis Cordero, satisfaction 52.7. Dissatisfaction kaya PBBM 32.7%. Dissatisfaction kay Sara 36.8. So mas marami na ngayon ang umaayaw kay Sara. Kaya nga ang graph, ito lahat tumaas green. Kay Sara Duterte pababa. Sino ngayon ang walang nagtitiwala? Di ba? So si Sara Duterte yon, mga ka-GP Natics. Kawawa naman dito yung mga
Ma'am Carmelita Soriano, shoutout po. Doc Peli Perez, kawawa talaga dito yung mga panauhing pantanga. Diba? Sabi ni Tony Ninubla, akala ko ba galit si Tia Posit sa ayuda? Eh bakit siya ngayon namimigay ng ayuda? Para paangatin po yung kanyang spaghetti. Kasi yung spaghetti niya, pababa ng pababa. Wala na. Sadsad na sadsad. Diba? Telma Petroshka, si Sara ay nagsasanay ng balik dugyot. Panay tanim ng mga punong nakaw din yata sa bundok. Mga punong sisilungan nilang Duterte soon. O, tingnan naman natin yung isa. Ito, satisfaction rating. Tingnan natin yung kanyang trust rating. O, trust rating. Argo, tangerine na to ha. O, isa sa mga pinagkakatiwalaan na trust survey. O, kay Pangulong Bongbong Marcos, 60%, 60.1, pataas. Sara Duterte, 53.4. Nako, pababa. Oh, kay SMR 58.2. Kay Alexander Gismundo 42.2. Kay Francis Cordero 61.5. Oh, ang hindi nagtitiwala kay Pangulo 25.3. Kay Sara Duterte ang hindi nagtitiwala 27.0. Oh, kay SMR ang hindi nagtitiwala 22.7. Aba, mas mataas pa si SMR kaysa kay Sara. Oh. Di ba? Argo? Ayan, oh, kitang-kita na, oh. So, ibig sabihin lang nito, mga kababayan, talagang si Sara Duterte ay pala pagapak na ng pagapak. Wala na itong iaangat. Anong iaangat niyan? Kung bagsak na. Hindi, kasi nakukuha naman natin ang talagang trust rating sa pamamagitan, mga kababayan, ang nakikita nila sa'yo. Nagre-reflect kasi yung mga binitawang mo mga salita dito, yung mga panggugulo mo sa gobyerno, yan yun eh. Nakikita na nilang ng tao, yung katulad ng Mary Grace Piato, sila Kokoy Villamin, kaya nawawala ng tao nawawala ng tiwala yung tao sa'yo. Diba? Madali lang naman ipaliwanag kung hindi totoo yan. Humarap ka sa hearing. Oh. Pero instead na harapin ang hearing, instead na sumagot, anong ginagawa? Diba? Ang ginagawa ay diversionary tactics. Ang ginagawa ay babanatan ka. Ad hominem. Pe-personaling ka. Oh, so ngayon, sino ngayon ang pagkakatiwalaan? Yung taong tahimik o yung taong dakdak ng dakdak dyan sa social media pero takot namang humarap sa mga hearing na ginagawa? Di ba? Oh, kawawa daw yung mga nanonood dito. Eh, nanonood ka rin dito, halo. Oh. Sabi ni Emily Da, sige pa mga Duterte at Alipores, rally pa more at mura pa more at lalo kayong igugud-gud sa semento. Correct. Yan po yung nangyayari dyan. Puro pagmumura, puro pagbabanta, di ba? Pero walang sinasagot na mga issue. Kaya ngayon, mababa ang trust rating kay Sara Duterte kasi nga, wala naman mga kababayan na napapatunayan eh. Imbes na sagutin mo, hindi totoo yan. Ito ang katibayan namin. Pero mayroon bang pinapakita? Wala. Oh, yun ang haka-haka. Pasagutin nyo muna si Sara Duterte para sabihin nyo na haka-haka. Kasi si Sara Duterte, oo, tama po kayo. Di ba pwedeng gumamit ng alias doon sa mga acknowledgement receipt. But definitely, mga kababayan, ang ano niyan, meron talaga silang master list na nakalagay yung tunay na pagkakakilanlan ayon po sa joint circular. Pero dahil hindi nila sinusunod ang joint circular, which is the safeguard of confidential funds, therefore, merong irregularity. Kaya, yan ang nagre-reflect ngayon, trust rating at performance rating ni Sara Duterte. Oh, sa performance rating, bakit bumaba? Biruin nyo, mga kababayan, anong pinagagawa ni Sara Duterte? May performance bang ginagawa? Wala. Oh, sabi nila, ayaw kong umattend dyan kasi hindi na kami makapagtrabaho.
O hindi ka makapagtrabaho pero uma-attend ka, hindi ka naman nagsasalita. Oh. Sabi ni Lito Flores Vlog, masakit dito mga didi-shit na bobo. Oh. Diba? Dito naman wala kayong mga ka-GP Natics. Titingnan nyo lang kung ano yung resulta. Titingnan nyo kung ano yung saan ba nanggaling yung root. Sabi nga ng iba, root of evil eh. Kaya bumababa yung trust rating ni Sarah. Doon nyo lang yun. Tingnan nyo sa kanilang mga performance, tingnan nyo sa kanilang gawi, tingnan nyo sa kanilang mga pananalita. Di ba sinong paniniwalaan mo? Yung taong takot humarap? O yung tao, mga kababayan na humaharap may ebidensya? Siyempre, paniniwalaan mo yung taong humaharap na may ebidensya at may pinapakita kaysa dun sa tao na laging sinasabi, hindi totoo yan, walang ninakaw, walang irregularity. Oh, pero walang irregularity. Bakit? Acknowledgement receipt ng AFP. Ipapakita mo. 'Di ba? Just to justify your expenses. Tingin nyo katiwa-tiwala pa 'yon? 'Di ba? Hindi 'yun katiwa-tiwala. Kaduda-duda 'yon. At purong kasinungalingan at fraudulent. O, Lennon, shoutout. Ay, titingnan ko lang pala magiging presidente si Sara sa 2025. In your dreams. Saan mo po nakuha yun, Candy Girl 78565? Tandaan nyo ha, sabi ni Candy Girl, magiging presidente raw si Sara sa 2025. Ako, alam ko na, ngayon, magiging presidente na nga siya eh. Presidente nga lang ng impyerno. Napipiko na si Candy Girl, puro daw ako ngak-ngak. Ikaw nga puro kahaka-haka eh. 2025, tingnan mo, malapit na, ilang araw na lang. 2022 na ngayon. Ilang araw na lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 araw, 2025 na. Sige nga, kung maging presidente yung Sara mo. Sabi niya, of course, yan ang totoo. Anong totoo? Kailan ba naging totoo yung future? Alam mo, para masabi mong totoo, it already happened. Diba? Pero pag hindi pa nangyayari, paano mo masasabi na yun ay totoo? Wala pala to eh. Mga kababayan, dakilang manggagancho eh. Uy, GP, ba't manggagancho? Ginagancho tayo, binubudol din tayo. Pero inyo, yan daw ang totoo na maging presidente si Sara. Hindi ba nga nangyayari? Paano magiging totoo yun? Sabi ni Sir Tony Nunubla, ano ba yan, Candy Girl? Mag-aral ka muna, maging presidente sa 2025, nangangarap ka ng gising. Totoo na daw, wala pang 2025. Totoo yan, magiging presidente. Diyos ko. Nangangarap ng gising ang putik. Maverick Moonrocker, good day po, watching from Dubai. Robert Abinier, puro ungas yung mga didishit malapit ng biyahe nila pa impyerno, correct. Good afternoon po, GP, mabuhay yung bagong Pilipinas PBBM, watching from Santa Barbara, Iloilo City. Shoutout po sa inyo ha. Sabi ni AG22, misinform yan sa mga DDS lang nakikinig. Kaya nga, kasi mga kababayan, kasi ako naniniwala na yung verb na kung sasabihin mo na totoo yan, nangyari na dapat. Hindi pa nangyayari, future pa yun. Sasabihin mo, yan ang totoo. Delusional, baliw. Sabi ni Ma'am Semi Celeste. Arsenio Racaza, basta may pera, okay lang, mambash.
O hindi ako nambabash dito, akong binabash dito, pero hindi ko naman sila tinatanggal. Sabi ko nga sa mga DDS, mga panauhing pantangan natin, wala lang murahan. Sige, i-bash nyo ako ng i-bash, okay lang yan. 'Di ba? Hindi ako kasing talino ng iba. Ngayon medyo lumulutang din ako dahil syempre, mga kababayan, matagal ako nawala eh. 'Di ba? At saka pag masakit yung ulo mo, hindi ka talaga masyado nakakapag-isip. Oh. Sabi ni Robin Sudario, sa